Kamakailan lang ay ating nabalitaan na nanawagan si US President Donald Trump sa mga kaalyadong bansa ng Amerika na magpapadala ng kanilang mga warships sa Strait of Hormuz upang depensahan at siguraduhing makakalusot ang mga oil tankers na dumadaan sa naturang katubigan laban sa mga missiles at drones na pinapadala ng bansang Iran. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng nasa 12 bansa na binubuo ng mga kasapi ng NATO kasama na rin ang South Korea at Japan na magpadala ng kanilang warships upang tuluyan na talagang mabuksan ang Strait of Hormuz. Ngunit pagdating naman sa Pilipinas ay sinabi na mismo ng Department of National Defense na hindi magpapadala ang ating bansa ng mga warships doon dahil hindi pa sapat ang kakayahan ng Philippine Navy na protektahan ang mga oil tankers na dumaraan doon at hindi pa masyadong nahasa ang ating mga personnel sa paggamit ng air defense system. Tanging ang ating mga Miguel Malvar frigates lamang ang kayang makasurvive laban sa missiles at drones ng Iran dahil mayroon itong nasa 16 na surface-to-air missiles, samahan pa ng 35mm na close-in weapon system. Ngunit kailangan natin ang mga warships upang bantayan ang West Philippine Sea at hindi pa kumpletong nalagyan ng missiles ang naturang warships. At sa balita na ating nakalap, tama nga na hindi nagpadala ang Philippine Navy sa Strait of Hormuz matapos makaharap ng BRP Miguel Malvar ang isang Chinese warship na nanghimasok sa ating teritoryo malapit sa Sabina Shoal at nagkaroon pa ng matinding tensyon ang dalawang warship. Inasinta ng Chinese Navy warship ang BRP Miguel Malvar ng tinatawag na fire control radar nito na kung saan isang sistema na ginagamit upang kontrolin ang mga armas ng isang warship at malaking banta sa ating barko ang ginawa ng Chinese Navy. Ngunit hindi lang ito basta-basta pinabayaan ng ating puwersa at tinutukan din ang barko ng China ng ating tinatawag na electro-optical targeting system na isang klase ng sistema na ginagamit sa pang-target at pwede rin gamitin bilang pangasinta para sa mga armas ng warship at isang mensahe ito sa China na hindi basta-basta aatras ang pwersa ng ating bansa. Sinamahan pa ito ng radio challenge ng BRP Miguel Malvar at napilitan na lang din ang Chinese warship na ibaba ang fire control radar nito dahil kung hindi ay baka nagkaputukan na ang dalawang warship. Dito makikita kung gaano kaimportante para sa ating bansa ang pagbili ng dekalidad na klase ng warship dahil kung halimbawa ay katulad ng Del Pilar class ang ating pinadala doon at nakipagharap-harapan sa barko ng China ay paniguradong walang magagawa ang ating Philippine Navy. Nangyari na rin ito noong taong 2020 na kung saan tinutukan din ng isang warship ng China ang BRP Conrado Yap na isang corvette ng ating bansa at wala din itong nagawa dahil sa hindi rin ganoon kalakasan ng naturang warship. Dapat din na magsilbi itong aral sa ating hukbong sindatahan na bumili pa ng warship na mas malaki at mas capable pa kumpara sa ating Miguel Malvar frigates tulad na lang ng ino-offer ng France na mga FDI frigate na kung saan armado ng mas long range na anti-air missiles na may range na umaabot sa 120 kilometers at ito talaga ang klase ng warship na kayang protektahan ang mga oil tankers laban sa Iranian missiles at sana ay mabili din ng Philippine Navy ang ino-offer na ito ng France. Kailangan talagang makalampag ang Kongreso ng Pilipinas dahil sila ang bumabawas ng pondo ng AFP Modernization Program na tinaasan na sana ng ating Senado ngunit ibinaba nila ulit ang budget kaya naging mabagal ang pagbili ng mga panibagong assets. Ngunit kapag pinayagan na ang Department of National Defense na mangutang ng malaking halaga para makabili ng mamahaling defense equipment, mabibili na ng Philippine Navy ang mga warship tulad ng FDI frigate na gusto din sana ng ating bansa o hindi kaya ang mas upgraded pa na warships ng Hyundai tulad na lang ng Chungnam class frigate na kaya ding magpadala ng anti-air missiles na mas mahaba ang range at makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa Middle East lalo na't napakaraming Pilipino ang naninirahan doon. May tsansa ding makuha ng Pilipinas ang Mogami class frigate kung maaprubahan na pwede tayong umutang para sa mga defense equipment dahil handang-handa ang Japan na magpautang sa ating bansa
katulad ng sa Philippine Coast Guard na kung saan napakarami nilang nabiling patrol vessels mula sa Japan na pinondohan ng Japanese government.